Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, August 29, 2024. Ako si Barbie Mula at ito ang Balitang A to Z. Parang action film! Traffic enforcer sumampa sa hood ng tumatakbong sasakyan. Driver umaripas matapos umanong makabangga. Rashes o mga butlig dapat nang ideklara sa e-travel form ng international passengers laban sa pagkalat ng Mpox. Ilan lang yung mga secret passage at yung mga nakita namin. Secret door, patungo umano sa silid ng puganteng religious leader Apollo Kibuloy, natagpuan. Opening ceremony ng 2024 Paris Paralympics, nagningning. Pinoy para-athletes represent. Arat na sa pista ng Higalaay sa Cagayan de Oro, kasama ang Balitang A to Z. Give him a big round of applause, guys! At sa showbiz, Marvel superhero Chris Hemsworth umeksena sa concert ni Ed Sheeran. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Tila nag-ala action stars sa pelikula ang isang MMDA enforcer matapos habulin ng isang SUV at sumabit sa hood ng sasakyan. Nais kasi sana raw tumakas ng driver ng SUV sa banggaan nila ng isang joyride rider. May Balitang A to Z si Kim Salinas. Aakalain mong normal lamang na daloy ng trapiko sa kalsada ang makikita sa isang video nitong Martes. Pero hindi mo aakalain na may tao pala mismong nakasabit sa ibabaw ng isang SUV na bumabaybay sa kahabaan ng PNR Nicol Station sa Taguig City. Kwento na nakasabit na MMDA enforcer na si Alan Sadiwa, pinara niya ang pulang SUV matapos humingi ng tulong ang isang motorista, pero imbis na hintuan siya, ginawa ng driver ng SUV, yung windows niya, driver side, medyo binaba niya nung salamin. And then sinigawan niya ako na nagmamadali siya. Ginawa niya, binangga-bangga niya ako, and then nag-high reach siya ng makina ng sasakyan niya. Ito ang dahilan kung bakit sumabit na siya sa hood ng sasakyan at nakaladkad na ng tuluyan. Imbis na masagasaan niya ako, napahawak po ako sa hood. And then, yun nga po, tumakbo nga po ngayon yung sasakyan na papunta ng Salis intersection. Kumaliwa siya. Habang pinapatakbo niyo yun, sinisiksag po niyo yun, yung sasakyan. Parang gusto niya talagang ilaglag. Umabot na raw umano sila sa Villamor Airbase Golf Course papasok ng SLEX southbound. Buti na lang aniya ay nagminor ito, hudyat para makabitaw siya sa sasakyan. Ang punot dulo pala ng insidente, banggaan ng isang joyride rider at ng isang SUV. Sa kanan traffic, nagulat na lang po ako na biglang lumabas yung SUV na nabangga sa amin sa kasama ko yung pasahero. Nasagi lang po. Nasaktan kasi yung pasahero ko, tinanong ko yung driver, yung pasahero ko yung Sinubukan naman daw harangin ng rider ang SUV pero balak daw silang takasan pa matapos ang insidente. Banat naman ng SUV driver. May bumabalagbag po doon sa likod ng sasakyan ko. Parang gustong basagin yung sasakyan. Hindi nagpanik po ako, nagkarangkada ako. Hindi ko nakasabit na pala yung MMDA doon. Doon yun yung part na nabidyoan na. Wala naman daw siyang balak takasan ng insidente, sadyang nagmamadali lang daw siya ng araw na yun. Wala po ko intensyon na humingi po kay chairman, saka doon sa MMDA na enforcer sa lahat na nagabiyado ko pasensya na po. Wala po ko talaga intensyon na. Kaya hindi rin po ako tumakbo nandito. Nakita niyo naman po, nandito po ako. Biyano lang po ako sa kanya lang mga po, public apology. Kung ano po yung po ng MMDA, yun na po yung po sa akin. Wala po problema. Pero ayon sa MMDA, around 500 meters po yung kanyang tinakbo. Na ini-esi-esi niya pa po yung sasakyan para po ihulog yung aming enforcer na nakasabit po doon sa hood. We'll make sure na yung mga kaso ay aming ipafile at harapin niya po na lang sa husgado yung pong mga kaso na ipafile, both administrative and criminal cases po.
Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nasagip sa isang entrapment operation ng Criminal Investigation and Detection Group ang 2 aso sa Bulacan. Namuntik na sanang maibenta para katayin at gawing karne. Makikita sa larawan ang nakasakong mga aso kung saan napag-alaman din na may distemper virus ang isa sa mga ito. Sa ngayon, mahaharap ang suspect sa kasong Animal Welfare Act. Nananawagan naman ang Animal Kingdom Foundation ng tulong para sa pagpapagamot ng mga aso. Inanunsyo ng Department of Health ngayong Huwebes na kailangan ng itala ng mga biyahero mula ibang bansa kung nagkasakit sila sa loob ng nakaraang buwan at kung nakaranas ng sintomas ng Mpox. Kabilang narito ang rashes, vesicles, or blisters bilang bahagi ng pinaigting na aksyon ng gobyerno para mapigilan ang pagkalat ng Mpox. Isasama na sa e-travel form ng mga papasok ng Pilipinas ang mga screening questions na ito na makatutulong sa otoridad na mabigyan ng agarang impormasyon at ma-monitor ang pagpasok ng Mpox sa bansa. Samantala, umaapela naman ang DOH sa publiko na huwag magpakalat ng fake news kaugnay ng naturang sakit. At hindi raw lahat ng butlig-butlig ngayon ay may kaugnayan agad sa Mpox. Makikita niyo sa page ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center, mga nakaraang linggo may umikot sa social media, Mpox daw, nakakatakot, negative. Hindi ho siya Mpox, so merong fake news. Bago ho tayo magsabi na pag may nakita tayong butlig, hindi lahat ng butlig ay Mpox. Meron tayong test para malaman, alamin natin bago natin i-anunsyo. Magtatayo ang pamahalaan ng temporary bridge sa bahagi ng Guadalupe, Makati City bilang paghahanda sa malakihang pagkukumpuni ng lumang-luma ng Guadalupe Bridge. Bahagi ito ng Priority Bridges Seismic Improvement Project ng National Economic Development Authority na layong palakasin ang mga tulay bilang paghahanda sa The Big One o malakas na lindol. Ayon sa Metro Manila Development Authority, magsisimula ang pagpaplano sa pansamantalang tulay sa Enero 2025 at posible itong matapos bago ang Pasko ng susunod na taon. Saka pa lamang raw kukumpunihin ang mga nabubulok ng outer lanes ng Guadalupe Bridge na tatagal ng halos 1.5 taon. Hanggat hindi po nagagawa itong temporary bridge, wala pong pagsasarang gagawin. Ang isasara lang naman po dyan yung 2 outer lanes, yung nasa labas po ng red line. So yung inner lanes ng EDSA Guadalupe, hindi po maapektuhan. Pumasok na sa ika-6 na araw ang standoff sa pagitan ng pulisya at mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Ayon sa DILG, batay sa mga nadiskubre sa compound, matibay ang indikasyon na naroon pa rin ang pinaghahanap na religious leader na si Apollo Kibuloy. Tungo tayo muli sa Davao City kung saan may balitang A to Z si Ace Cruz. Ace. Barbie, dinetalye ni Interior Secretary Benro Abalos ang mga natagpuan sa loob ng KOJC compound kabilang ang mga improvised explosive at ang umunoy secret passageway na papunta sa silid ni KOJC leader Apollo Kibuloy. Kabilang mga Molotov cocktail o mga improvised sa pampasabog sa mga natunton ng pulisya sa loob ng KOJC compound ayon kay DILG Secretary Benro Abalos. May mga patilim din kagaya ng mga bolo sa lugar kung saan nagrally ang mga KOJC members. Pero kinagulat ng mga pulis ay ang secret door na ayon kay Abalos ay patungo sa kwarto ni Kibuloy. All intelligence points that andun po si Pastor Kibuloy. Pero it's also important to note na sa lawak, this is 30 hectares, halos ang golf course po ito at sa dami ng gusali. Chine-check mo rin siyempre, baka may mga hidden tunnels ito kung saan palabas ito. No? Hindi mo rin masabi. No? So all of these possibilities ay talagang tinitake into account. No? But one thing is important na gusto namin ipakita ngayong hapon na ito na ang pulis po ay talagang masigasig. Ginagawa ang lahat para hanapin po si Pastor Kibuloy. Kaninang madaling araw, ipinasok na ilang pulis na kuha sa video ng KOJC ang malaking blue box sa loob ng compound. Hindi alam ng KOJC members kung ano ang nilalaman nito. Una nang ipinasok ng mga pulis sa compound ang isang saw grinder.
may commotion sandali nung 4 o'clock in the morning, ayaw nila ipakita sa amin, hindi talaga namin alam, no? Sa JMC basement wala din kaming access. Ayon sa pulisya, hindi pwedeng ibunyag kung para saan ito. Kung ano yung kanilang specific na ginagawa, again, I'll go back to my statement that this will jeopardize yung ginagawa nilang activity doon sa loob. Muling binira ng KOJC ang nagpapatuloy na aktibidad ng mga pulis. Kabilang ang drilling sa JMC building ng compound bukod pa sa katedral. Pero ang KOJC leader mailap pa rin. It's not just technical information we have, but also yung mga human intelligence na information that also coming from data resources. So, doon po ang nag-realize. Until now, we have reasonable belief that Pastor Kibuloy is taking inside compound. Yung heartbeat na doon sa JMC compound, sa likod, kaya tapos sunod sa katedral na naman. Wala pa po yan sa ating saligang batas. Na iyong heartbeat ang justification mo para magiging probable cause mo. Nang matanong naman kung malapit nang matapos ang paghanap kay Kibuloy, we cannot impose a timeline on this because hindi namin ma-publicize yung strategies and plans ng ating special task force in yung implementation of the warrant of arrest. So, it is a massive complex. Take note. These are more than 30 hectares, as big as Camp Crame. Ayon sa pulisya, umabot na sa 60 pulis ang nasugatan sa nagpapatuloy na operasyon. Nasusugatan yung ating kapulisan in the performance of their duties. Kailangan exercise ng maximum tolerance. Yun po ang sacrifices din. Nasa karamihan nila, harapin ang ng kaso sa katawan, total marami naman siyang abogado, yung magagaling, na pwede magbigay sa at ipakita kung siya talaga ay innocent. Samantala, umabot na sa 29 na KOJC members ang naharap sa reklamong resisting arrest at maging ang disobedience to agents of authority at iba pa. Sinabi naman ng KOJC Legal Counsel na kanila nang inasikaso ang bail o yung pagpiyansa sa kanilang mga kamiyembro. Barbie. Maraming salamat. Ace Cruz reporting mula sa Davao City. Nananawagan naman ang isang grupo ng mga simbahan sa Pilipinas na sumuko na sa otoridad ang puganteng pastor na si Apollo Kibuloy, maging ang iba pang akusado na sangkot sa reklamong sex abuse at human trafficking. Ayon sa Philippine Council of Evangelical Churches, walang sino man ang mas nakatataas sa batas at bahagi ng prinsipyo ng hustisya ang pagharap ng mapayapa sa mga akusasyon at investigasyon. Nananawagan rin ang grupo sa kapulisan na respetuhin ang karapatang pantao habang hiling pa ng samahan na huwag gamitin ng government officials para sa politika ang isyong kinasasangkutan ngayon ni Kibuloy. Ipinagdiwang ang kahusayan at dedikasyon ng mga para-athletes mula sa iba't ibang bansa sa pagbubukas ng Paris 2024 Paralympic Games sa Place de la Concorde, France ngayong Huwebes. All smiles din na iniwagayway ng delegasyon ng Pilipinas ang watawat sa parada ng mga para-athletes. May balitang A to Z si Naomi Almohano. Siglang performances at breathtaking stunts ang mga viewers bago magsimula ang Parade of Para-Athletes. Muli ring sinindihan ang historic na Flying Balloon Cauldron bilang hudyat ng pagsisimula ng palaro. Sinasalamin ng Paralympics ang kakayahan ng mga para-athletes na makipagsabayan sa larangan ng sports. Binigyan din rin ang karapatan ng mga atleta na mamuhay at gumawa ng sarili nilang pangalan nang walang naglilimita sa kanila, maging ang kanila at Abaca Fibers, likha ng world-renowned fashion visionary na si Dita Sandico, buong pagmamalaking iwinagayway ni na para swimmer Ernie Gawilan at sa Women's Individual Compound Open Ranking ng para-archery at sa salang sa elimination round sa August 30, Biyernes, mula alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi Philippine Time. Habang lalaban na rin ngayong Biyernes ang 3-time Paralympian at para-wheelchair racer na si Gerald Mangliwan. Gaya ng suportang ating binigay sa mga naunang atleta ng bansa na lumaban sa Paris Olympics, buong puso at pagpupugay din nating suportahan at ipagmalaki ang mga Pinoy para-athletes sa kanilang Paralympic journey para makamtan ang tinatamasang tagumpay.
Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Susunod, Thor actor na si Chris Hemsworth, drummer ni Ed Sheeran sa kanyang concert. At Balitang A to Z at Light TV, nakisaya sa Higalaay Festival sa CDO. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Itinanggi ni Cassandra Leong na kaibigan at business partner niya si dismissed Bamban-Tarlac Mayor na si Alice Guo. Sa ginawang House Committee o Quad Committee hearing nitong Huwebes, sinabi ni Ong na nakilala lamang umano niya si Alice dahil sa kanyang boyfriend at kapatid ni Alice na si Wesley Guo. Inamin din nito na sa NAIA umano siya nakasakay palabas ng bansa para makatakas. Sa ngayon, mahaharap si Ong sa patong-patong na reklamo kaugnay sa iligal na pogo. Malapit ka kay Alice Guo? Hindi po. Hindi ka malapit, pero kilala mo siya? Kakilala, syempre. Kilala mo siya? Sister po siya ni Wesley Guo. At business partner mo sa Alice Guo? No. Hindi. Pero pareho kayong na mayroong pogo hub, di ba? Hindi po. Wala kang pogo hub? Yung business po namin is nag-rent lang para sa mga... Ano po yung business niyo? Building. Real estate lang po. Real estate lang? Yes po. So hindi pogo? I'm not related to any pogo po. Nagbabala si Senator Sherwin Gatchalian na huwag agad paniwalaan ang mga testimonya ng pamilya Guo. Ito ay matapos ang naging pagsalang sa Senate hearing ng kapatid ni Alice Guo na si Sheila Guo kung saan itinanggi niya na may alam siya sa mga trabaho ni Alice Guo o Guo Huaping at tanging sa embroidery business lang daw siya involved. Pero sa mga dokumentong ibinahagi ni Gatchalian, nagsilbi si Sheila Guo bilang opisyal ng mga kumpanya ni Alice. We have to be very careful with this Guo family. No? Parang ano sila mga professional, parang professional liars and professional swindlers. Nakita natin nung una kay Guo Huaping, diba? Lumaki sa farm, homeschool, simple lang, inosente. Pero if you look at the documents and if you look at the evidence, hindi siya ganun no? Much more sophisticated siya. Papanagutin ng Department of Justice ang mga naging abogado ni Alice Guo dahil sa umano'y pagsisinungaling at pagsusumite ng pekeng counter-affidavit ni Guo sa DOJ panel para sa mga kaso ng human trafficking laban sa kanya. Sa isang televised briefing, sinabi ni Justice Undersecretary Nicholas Felix T. na maaaring maparusahan ang abogadong nagnotaryo kontra affidavit ni Alice Guo kahit na hindi humarap ito. Maliban sa kanya, maaari ring managot ang tagapagsalita ni Guo na si Attorney Stephen David dahil sa pagsasabing nasa Pilipinas pa rin si Guo kahit na wala na ito. Kung tagapagsalita naman niya, siya naman pinalaganap yung kwento. Pinalaganap yung kwento na nandito pa si Alice Guo sa mga interview sa mga kung saan sa mga stasyon, kaliwat kanan. Pinabulaanan ni Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Bongo ang mga alegasyong sangkot umano sila sa mga kaso ng extrajudicial killing nung kasagsagan ng war on drugs ng Administrasyong Rodrigo Duterte. Itinanggi ni de la Rosa na inutusan niya noon si Police Lieutenant Colonel Jovi Espenido na patayin lahat ng drug suspects sa Ozamis City, habang naniniwala naman si Guo na parte umano ng tinatawag niyang demolition plot ang pagdawit sa kanilang mga pangalan at paninira sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatanda ang tumestigo sa House Quad Committee si Espenido nitong Miyerkules kung saan niya isinawalat ang mga kalakaran noong Duterte drug war. Ano masama pala ito? Who neutralize ang drugs? You have to neutralize the drug problem. Di ba? May sinabi ko bang patayin yung tao? Wala ba ko sinabi patayin ang tao? Samantala, bukas ang Philippine National Police sa pagpapaimbestiga sa mga ibinunyag ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espenido sa ikatlong pagdinig ng House Quadcom nitong Miyerkules. Sa naganap na pagdinig, idinidiin nga ni Espenido si Senator Ronald Bato de la Rosa sa madugong war on drugs ng Duterte government at kinumpirma rin niya na may quota at reward system sa pagpapatupad ng kampanyang ito laban sa iligal na droga. Ayon sa PNP, dapat patunayan ni Espenido ang kanyang mga naging pahayag. Binigyang diin din nito na
seryoso ang kapulisan sa paglilinis ng kanilang hanay at hindi nila kukonsintihin ang mga may sala. The PNP is also curious kung ano yung mga hawak niyang ebidensya, at kung may mga hawak siyang mga ebidensya ay tutulungan natin. Bukas ang PNP sa anumang investigasyon, at kung meron mang sapat na katibayan ang sino man, hindi lang itong si Lieutenant Colonel Espinido, ay tutulungan natin siya. It casted doubt at shadow doon sa integridad ng buong PNP. Ibinasura ng Muntinlupa Court ang apela ng prosekusyon na baligtarin ang pagpapawalang sala sa huling drug case ni dating Senator Leila de Lima. Ayon sa korte, walang naipakita ang prosekusyon na anumang ebidensya ng grave abuse of discretion para muling ikonsidera ang naunang acquittal decision. Samantala, sa desisyon naman ng kataas-taasang hukuman, ang matagal na hindi pagpapakita ng isang asawa sa kanyang pamilya ng walang matinding dahilan ay maaaring maituring na psychological incapacity. Ibig sabihin, pwede itong basahan ng annulment o pagpapawalang bisa sa kasal ng dalawa. May sorpresa si Marvel Comics American superhero at Thor actor na si Chris Hemsworth sa kanyang mga fans. Siya lang naman kasi ang naging drummer sa concert ng Grammy Award winner na si Ed Sheeran. Tila nag-break nga muna si Chris sa kanyang role bilang si Thor, at ayon naman kay Sheeran, December pa nung nagpasa ng proposal si Chris sa kanya at humihingi nga ng permiso para tumugtog sa kanyang konsyerto. Bahagi ito ng dokumentaryong ginagawa ni Chris patungkol sa cognitive health at ang benepisyong dala nito sa pag-aaral, kung paano makatutulong ang paggamit at pag-aral ng musical instrument gaya na lang ng drums na sinubukan ngang aralin ni Chris sa loob lamang ng 2 buwan. Namangha naman ang mahigit 70,000 na audience ni Ed Sheeran sa concert niya sa Romania. He's been on stage playing with us for the whole time, playing in time. Will you make some noise for Chris Hemsworth? Baby, now take me into your loving arms. Yeah, we can love you right where we are. Make some noise for Chris. Give him a big round of applause, guys. Sa aming pagbabalik, makipista na sa makulay na Higalaay Festival sa Cagayan de Oro, Balitang A to Z at Light TV, nakisaya. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Friendship o pagkakaibigan, yan ang tampok sa pista ng Higalaay sa Cagayan de Oro, kung saan syempre nakipiesta ang Balitang A to Z at Light TV. Kaya naman kung hanap mo ay kasiyahan, makipagkaibigan na sa tinaguriang City of Golden Friendship. Ang masasaya at mahukulay na eksena tunghayan. Arat na sa Balitang A to Z ni Lane Garcia. Hindi talaga paaawat ang marami pagdating sa fiesta. Sino ba naman kasi ang hindi maaaliw sa masaya, maingay at makulay na pagdiriwang tuwing Agosto ng mga Cagayanos? Ang Higalaay Festival. Higalaay Festival comes from our moniker, the nickname, the tagline of Cagayan de Oro, which is the City of Golden Friendships. Higala means amigo, friend. It's very different from other festivals because we celebrate our friendship because Cagayan de Oro is the City of Golden Friendship. Friendly daw kasi talaga ang mga Cagayanos. Bahagi rin ng kanilang pagdiriwang ang kapistahan ng kanilang patron na si San Agustin. Siyempre, hindi kumpleto ang pista kung walang sayawan. Kaya naman todo max ang pasiklab ng mga performers sa street dancing.
Agaw pansin naman ng higanting balloon at Celebrate Life booth ng A to Z at Light TV sa Rio de Oro Boulevard. Namigay rin tayo ng mga pamatid-uhaw gaya ng napaka-healthy na sugarcane juice at devotional booklets. O diba, kumpleto talaga tayo. Kung mayroon silang panahon, sana makita nila kung ano ka-peaceful at saka progressive ang Cagayan de Oro at lalo na ang mga tao, friendly people ang Cagayan de Oro, ang Cagayanons. Mayroon tayo dito, hindi naman sa Cagayan de Oro pero mayroon Dahilayan, malapit sa Camiguin, mayroon tayong Sinulumpos at iba pa. Exciting! Kaya ano pang hinihintay nyo? Alat na sa Cagayan de Oro. Kaya naman ang sigaw nila... Para sa balitang A to Z, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo tong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of tonight ngayong Huwebes ay mula kay Sydney Badu, tagapagtaguyod ng karapatan ng mga may kapansanan. Ang sabi niya, ang mga taong may kapansanan ay kasing halaga tulad din ng mga walang kapansanan na mamuhay ng masaya at produktibo. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mudak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!